Okay. Hanggang verse number 40. We are going to read the word of God responsibly, and Philip ran there to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? And the place of the scripture which he read was this: He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. And eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, of himself or of some other man? And as they went on their way, they came at a certain water, and the eunuch said, Lo, see, here is water, and what doth hinder me to be baptized? And Philip said, Thou believest of thine heart, thou me believest. And answered said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they were come out, the Spirit of the Lord came, and the eunuch saw him, and he went on his way. That is verse 40. But Philip was found at Azotus, and passing through the preached in all the cities till he came to Caesarea. Heavenly Father, we thank you so much for your words na nabasa po namin. I pray, dear Father, na kayo po ang mangusap sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus, sa aming Diyos sa buligtas. Amen. Okay. Ang kwento po dito mga kapatid, meron po isang eunuch, Ethiopian eunuch. Ito po isang hindi ordinaryong eunuch. Ito po ay may kaya. Ibig sabihin nito, tawag doon, kilala sa lipunan, ika nga, ano ho. At ang nakalagay dyan sa verse number 27, sa 8:27, and he arose and went and behold a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, queen of Ethiopians, who had the charge of all her treasures. Isipin nyo yan. Sino bang in charge ng treasure ng Pilipinas? Ha? Sino? Si Jokno? Oh. Hindi pa palitan yun Oh. Mahirap palitan yung nasa Bangko Sentral. Pag nagloko yan, bagsak ang Pilipinas Oh. Dapat ang marunong dyan, umupo, alam niya yung palabas, papasok ng Pilipinas. Ano ho? Isipin mo, alamin mo yung kamatis kung ilan yung pumasok at ilan yung nakonsumo ng Pilipino. Kinakailangan magagaling ang mga mathematician dyan. Kaya ang gusto ko doon kay President Marcos nung araw, yung senior, yung kanyang Green Revolution, na bawat bahay ay mayroong tanim. Kuha nyo mga kapatid? Ay bahay may tanim. Oh. Kasi pag may tanim ka, meron kang kukunin. Di ba? Pagkain yan Gaya nung nakaraan, may isang buwan yata o 2 buwan na. Yung tawag doon, yung mustasa na binili ni Mrs., may buto, may tawag doon. May ugat ba? Roots. Tinanim ko lang doon. Oh. Hanggang ngayon buhay pa 2 months na nakalipas yun. Tatanggalin ko lang yung dahon. Kanina may salad na naman ako. Pabihira. Kita nyo yan. Halos every 3 days may salad ako. Doon lang yun Kaya tama yun Isipin nyo, mami? Yung lagi kong pinuputulan doon? Chives? Chives yun?
Ha? Kutsay. Kutsay siya. Kutsay, di ba? Kutsay. 6 years na yan sa mga paso. Hanggang ngayon, hindi mamatay-patay. Tatanggalan ko, nandyan uli. O, sipin nyo yan. Dami kong, kaya Green Revolution eh. Ang Pilipinas kasi, kaya mahirap ito, dahil tayo mga Pilipino, hindi tayo nag-a-adapt sa kondisyon. Kagaya ngayon, kamatis, 3 lang kilo. Hindi naman kayo bumibili. Kasi mura eh. Pag mahal na, pag mga 180 na, saka kayo bibili at magrereklamo. Ngayong mura, hindi kayo nagreklamo eh, namura eh. Wala eh. Alala nyo ba yun? Kaya pag mura, yun ang kainin nyo. Araw-araw akong kumain. Sa awa ng Diyos, hindi naman kuminis yung mukha ko. Sabi ng mga Koreano, pampakinis daw yan. Hindi naman totoo eh. Mas tama yata yung kinakain ng unggoy. Walang pimples. Okay. Yun po yan mga brother, Green Revolution. Ibig sabihin nito, kung meron tayong mga puno, meron tayong mga harvest. Okay? Kaya yun yung gusto ko doon, Green Revolution. Ngayon kasi, iba yung revolution ngayon eh, na ginagawa nila eh. Pera. Money talks. Ika nga. Huwag na kayong makihalo sa damdamin ng sa damdamin ng taong bayan. Ang atin, mga Kristiyano, tayo po ay manalangin para sa kanila. Pastor, presidente mo ba si Duterte? Hindi. Presidente mo si Marcos? Hindi rin. Sino presidente mo? Aba, yung binuto ko. Hindi nga lang nanalo. Di ba? Kasi alam ko, yung mga binuto ko, yun yung gusto ko magiging nandyan. May binuto akong mayor, hindi nanalo. May binuto akong congressman, hindi nanalo. Pero alam ko, matitino ito eh. May binuto akong senador, walang tumama eh. Sipin nyo yan. Paano? Binabinuto ko nung araw, si Montemayor. Hanggang ngayon, hindi pa rin nanalo eh. Kita nyo yun? So dito mga baded, itong Ethiopian eunuch, tingnan nyo ha, may kaya, authority. By the way, nabanggit ko sa inyo, yung governor ng Central Bank, yun yung tawag doon, namamahala, kasama ng Department of Finance and Budget, ng Pilipinas. Sino sa inyo dito walang utang? Taas kamay. Walang utang. Taas kamay. Ako lang? Grabe. Whether you like it or not, tanggapin nyo, lahat kayo may utang. Ang utang ng Pilipinas ay 16.09 trillion. Yun ang totoong utang ng Pilipinas. You divide it into 120 million. Bawat Pilipino ay may utang na 134,000. So kayo ngayon, ikaw bata ka, di ba? May utang ka na, hindi mo alam yun? Si Grace, ilang buwan na yung tiyan mo, Grace? 7 months, may utang na yan. Isipin mo, lalabas pa lang siya. May utang na. Galing sa gobyerno yan. O bakit nagkautang-utang ang gobyerno? Kasi maraming mga Kristyano nagbabayad ng buwis. Ang katwiran kasi, nanakawin lang naman nila yan. Tapos pag nakareklamo tayo, pag nalubak, pambihirang lubak na yan. Hindi man lang inayos. Pambihira yung tulay niyan, bumagsak ka. Hindi na natin kasalanan yun. Yung gumawa na ng proyekto. Bakit ko alam yan? Nagpasa ako ng sulat. Yung letter sa politiko. Kami po ay mayroong palaro sa church, mga kabataan. Kailangan po namin ng mga sports equipment. Kailangan na po namin ng 5,000. Ayaw pumayag ng 5,000. Pastor, hindi po pwede yan. Dagdagan mo na 1 0. Magkano na yun? 50,000. Dinidagdagan ko. 50,000. Alam mo, nung dumating sa akin, 5,000 pa rin. Sabi ko, grabe talaga. Kaya ayaw ko na mag-solicit doon eh. Kasi mas marami yung nasa bulsa kaysa yung naibigay sa atin. Yung mga covered court na yan, mga urinal,
Isipin niyo yung kainta nung araw, magkano yung urinal ng kainta? 45,000. Yung urinal. Tinanong ko yung subcontractor, magkano po ang ano niyo dyan, budget niyo dyan? Ay, kinukontrata lang namin ito, pastor, ng 1,500. 45,000 matapos 1,500? Grabe naman yan. Kasi nga, dumaan sa ganito eh, daming pinagdaanan eh. Oh. Ayun ang bureaucracy natin. Ngayon, wag nating sisihin yung gobyerno. Sisihin natin tayo. Bakit wala ka sa politiko? Di ba? Eh kung ikaw yung nandoon sa ano, sa DepEd, eh di ikaw sana ang nagkapera. Di ba? Oh. Kung ikaw yung nandoon sa ano, yun po yan mga kapatid, kaya huwag nating sisihin. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ikaw ay ilaw at asin. Dahil walang representative doon, wala tayo. Huwag natin sisihin. Kaya nga atin, ipag-pray natin. Oh. Kaya mga pastor, nung kasagsagan ng paghuli, nag-ano sila ng mga damdamin nila, tinitiks ko kagad. Huwag kang sasali dyan. That is not, tayo mga pastor are not partisan. Yung damdamin natin yan. Sasama mo yung baptist pa. Oh. Pilgrim pa. O ganoon. Non-partisan tayo. Hindi tayo mga batid. Tayo po ay anak tayo ng Diyos. We are the pilgrim and strangers. Alam na natin yan na itong mundong ito, ang nagmamayari nito, ang namamahala dito, si Satanas. Kung si Satanas, sino yung mga tao nandyan? Di kampo ni Satanas. Gusto niyo, basahin natin eh. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians 4. Verse number 4. In whom, di ba? Nakalagay yan. The God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Yung mga hindi naniniwala sa Panginoon. Lest the light of the glorious gospel of Christ, which is the image of God, should shine unto them. Mayroong Diyos ang mundong ito. Kaya maliit na Diyos yan eh. God of this world. Sino yan? Sabi nila, si Taning daw. Kaya pag yung mga tao, kung si Taning, di ba? Kasi Satanas na eh. Kaya yun po yan, mabadad. Ngayon, balikan natin yun. Kaya wag kayong, pag meron man dyan, ang lagi natin sabihin, pagpreho natin. Because God is still in control. Kaya nga, walang perpektong gobyerno sa mundong ito. Sabi ng mga komunista ng China, ng Russia, totoo, tama yung gobyerno namin. Punta ka sa Vietnam, tama yun. Isipin mo, pag nabangga kayo, banggaan kayo, tatawag kayo ng pulis. Hindi ho, kahit dubuan ka, sira yung sakyan mo, huwag kang tumawag ng pulis. Bakit? Ikukulong kayong dalawa. Kasi ang batas doon, kung nag-ingat kayo, hindi kayo madisgrasya. Punta ka sa Middle East, ano doon, pag nasagasaan ka? Dito, pag nasagasaan ka, magdemanda ka. Doon, pag nasagasaan ka, buti sa'yo. Kasi nandito ka eh. Kung wala ka, hindi ka masagasaan. Tama ka naman. Di ba? So, saan ang totoong batas ngayon? Dito sa atin, kunting gasgasan lang. Ay, naku. Tatawag na ng barangay yan, tatawag ng pulis yan. Pag tumawag ka ng pulis, lalo kang mapurisyo. Bakit? Hihingi ng pangkape yan eh. Hihingi yan eh. 3 kami sir eh. Patay ka na ngayon. Pwede na ba 300 niya? Parang kulang eh. Yari ka. Sipin mo yan. Naabala ka na nawalan ka pa ng pera. Sa Amerika, pag ka nagamagdaan, tatawag sa insurance. Tapos ang usapan. Dito, dami pang titsiburitsi. Kukunin pa yung CCTV, di ba? Buburahin pa, ritukuhin pa. Yun ang problema natin. Okay? Kaya dito mga batid, walang perfecto. Kaya pagdating ng araw, ako, pangunawa ko dyan, yung Rome Statue na sinasabing ICC. Ang tawag ko sa ICC ba? Ang tawag ko dyan International Corrupt Court. Di ba? Yan ang nagmamando niyan
Susubukan talaga yung si Duterte kasi meron silang isusunod si Putin at saka si Netanyahu. Ang kauli-ulihan niyan si Trump. Oh. Bakit? Kinakailangan makita ng Antichrist na makapangyarihan siya. Nakuha niyo mga brother? Makapangyarihan siya. So ngayon, dinidemonstrate na ng Antichrist to control the world. Yung pandemic, akala nyo kung pandemic lang yun? Hindi ho. Planado yun eh. Sino bang mundo na nakapag-produce ng mga injection na yan, ng bilyon sa buong mundo, mga, ang tawag doon? Karayong pang injection, mga face mask na yan, nakadami-dami. Wala hong makagawa niyan. Kahit tanungin nyo. Mag-imbestiga kayo. Nobody can do it. Ibig sabihin, pinagplanuhan nila yan throughout how many years yan? Pinanuhan nila yan. Na ito po'y mangyari yan. Oh. Huwag niyo mga baded? Kaya kita mo mga sakit ngayon, dumami. Nag-exercise lang, nawala ng hangin, patay. Oh. Sipin mo yun. Kaiba ng ano ngayon, yung kamatayan ngayon. Dami na sakit sa baga. Doon sinisisi yung yung tawag doon, yung injection. Kasi ako, mas marami akong injection kasi sa inyo. At marami akong karayom kaysa sa inyo. O isipin nyo, para mabuhay ako ng mga nakaraang taon, di ba? Nung pandemic, halos every week ako, tawag doon. Nagpapa-injection. O, sipin mo yan, injection. Para mabuhay. Kasi pag hindi, patay. Gamot, ba't ko ininom? Para mabuhay. Pag hindi ko ininom ang gamot, yari, kita nyo kagabi, 2 days lang ako uminom ng gamot. Shoot up yan. Paano ko maramdaman? Iinit yung ulo ko. Ninipis yung tainga ko na parang laki-laki. Parang hindi ko mahawakan. Ayun na yun. Ibig sabihin noon, mataas na yung pressure ko. Kaya, wag natin sisihin mga kapatid, ang ating pag-pray natin ito. Nandito tayo, darating ang panahon, kaya kung kayo po'y nahirapan na sa mundo, nahirapan na kayo sa trabaho ninyo, kahit saan nahirapan na kayo, yung kapirahan natin halos wala ng value. Nung araw, yung pera, pag meron kay 100, yung sabi ng lolo, pagka namalingki sa nung isang kanyang kabataan, pambihira. Puno yung mga bayong, 100 lang. Ngayon, binigyan ng 3,000. Kapiranggot lang. Sabi ng apo, bakit ho, lolo, konti na lang? Kasi apo, ang dami ng CCTV. Meron palang meron palang pitik yung kanyang mamimalingki nung araw mahirap, So dito mga kapatid, makita po natin dito si Eunuch, sa Acts chapter 8. Tingnan nyo, yung Bible po ninyo, Acts chapter 8. Si Philip po dito, at saka si Eunuch, nagsishare itong si Philip, kasi nga itong Eunuch, kahit siya po ay super na makapangyarihan siya, nakalagay niya sa verse 27, under great authority. Meron siyang great authority under Candace, Queen of Ethiopia. Meron siyang kapangyarihan. And yet, mga kapatid, anong meron dyan? Kahit nandoon yung kanyang kapangyarihan, hindi po niya inaabuso yun, kundi siya po ay pupunta doon sa Jerusalem and had come to Jerusalem to worship. Ibig sabihin, noong araw, may mga tao ng matino. Kahit ngayon, may mga taong matino. Kita mo, may mga tinong mga pulis dyan, hinuhuli. Yung kanilang damdamin, bawal. O kita nyo, this is a free country, and yet, tatanggalan ka ng karapatan. Pag yung pastor magsabi, tanga ka, dami ng basag dyan. Parang wala ka ng karapatan magsalita ng kasi nagmura daw, di ba? Sipin mo yan. Pero pag yung unbeliever, mirura yung pastor, okay lang. Pero pag pastor na, nakuha, di ba mabudid? So dito, marami pa rin sa gobyerno natin, matitino. Yung kaibigan kong pulis, sabi sa akin, Pastor, mag-retire na ako.
Mag-resign na ako. Ba't ka mag-resign? Hindi ko na gusto yung sistema ng gobyerno. Abay, dapat nandiyan ka. Kasi magulo na nga eh. Alis ka pa. Eh, anong gagawin ko? Ikaw, ang ilaw at asin dyan. Ay, oo nga pala. O baka nakalimutan mo. So, yun po yan mga brother. Sa trabaho nyo, ayaw nyo na? Punta kayo doon. Bakit? Kaya ka nilagyan ng Diyos ang trabaho dyan. You are the light and the salt of that, business or work. Ikaw, ilaw ka doon eh. Magandahin mo. Ngayon, gagawa naman ng Panginoon ng paraan ng Panginoon para maalis ka doon. Nalala niyo si Pastor Jason, dyan sa Hoben? Kaganda-gandang yan. Yung Hoben, kaganda-gandang kumpanya yan eh. Nakuha nyo? Sabi sa akin, Pastor Bong, gusto ko na mag-resign kasi mag-aral ako ng Bible School. Huwag kang mag-resign kasi yung church walang pang suporta sa'yo. Sabi niya, paano kung mag-graduate ako? Bahala ang Diyos. Nung nag-graduate siya, biglang nagsara. Kita mo? Kaganda-gandang kumpanya yan. Tinawag na lang siya, Jason, babayaran ka na lang namin. Nagsara eh. Sabi niya, tama yung sinabi mo, Pastor. Nagagawa niyo sa Panginoon, ang paraan ng Panginoon. Yun lang. Dapat kasi, nung pag-graduate mo, bago ka mag-graduate, umalis ka na. Kasi kung umalis ka na, hindi sana magsara yun. Sinara ng Diyos yan kasi nandiyan ka pa eh. Di ba? Dapat inunahan mo na eh. Ngayon, itong mayamang ito, si Eunuch. Verse number 34. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, whom speaketh the prophet this of himself or some other man? And Philip began to open his mouth at the same scripture and preach unto him Jesus. So itong mga kapatid, yung kaligtasan po ng tao ay sa Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo ha. Yung Old Testament, sila po ay tumitingin sa Panginoong Jesucristo, wala pang church noon. Samantalang tayo ngayon naman, 2,000 years ago, we are looking backward. So yung mga Old Testament saints, they are looking forward, at tayo naman ngayon, we are looking forward to what our Lord Jesus Christ has done. Ngayon, ito na. Walang baptisin noon kasi nga po, wala pang church. Nakuha nyo? Wala pang church. Pero, mayroong simbol. Si Noah at yung kanyang pamilya, sila po ang 8 naligtas. Sa napakaraming tao sa mundo, sinira ng Diyos, 8 lang. Saan sila? Sa tubig. Palutang-lutang. Kaya kung mayroong mang taong pinakamayaman, si Noah. Hindi Solomon. Bakit? Lahat ng stock ng mga tao lumubog kay Noah, lutang. Kanyo? Gumawa si Noah ng tawag doon, the floating bank. Sipin mo, yung bangko niya, nandyan eh. Yung stocks niya, lahat lutang eh. Lutang mga tao. Yung kanilang magagarang mga bahay, wala, lubog yan. Kay Noah, lutang. Kaya siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Nung wala ng tubig, lahat ng lupain sa mundo kay Noah. Saka sa mga anak niya, hindi kay Kibuloy. Ang kinsya ng kanya eh. Samantala, ang liwaliwanag kay Noah yun eh. Diba? Kaso lang si Kibuloy, nag-number 1 nung nakaraan eh. Tinignan ko, ayos tong taong ko, nag-number 1 na. Okay lang kung manalo. Wala namang problema kay Kibuloy. Yun lang doktrina niya. May problema ko doon. Pero okay na rin yun. Si Manny Pacquiao nga, pastor din yun eh. Kaso lang, iwan ko lang kung makapurma pa yun. Paano naman kasi pagka pupunta sila sa meeting ni Abansi, isipin nyo ba ang bilihan ngayon? Pagka-grupo kayo, hindi ko nasabihin.
Sa Maynila nung araw, alam niyo kung magkano? 15,000. Sipin mo yan. Akala nyo yung Maynila, walang bilihan dyan? Meron. Si Pader nga nung araw kakatok ng alas 9, bibigyan ng 500, tanggapin ni Pader. At 11 o'clock, may kakatok ulit, 1,000, tanggap niya ulit. Alauna, may kakatok ulit, 3,000, tanggap ulit. Madaling araw, alas 4, may kakatok sa kanya, 5,000, tanggap ulit. Grabe ka naman, Pader, lahat tinanggap nagbigay Oo nga naman, nagbigay nga naman. Kumatok na, nagbigay Sabi ko, ano ba yun? Bayan nila yung porhesyo sa pagtayo ko ayos din yung katwiran, So, ang kaligtasan, mga kapatid, ganito yan, ha? Yung kay Noah, nandoon sila sa gitna ng tubig, picture yon ng baptism para sa bagong tipan. Nakuha niyo, kapatid? Nung dumami na yung tao, Old Testament time, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ilabas mo yung mga Israelita. Nilabas niya. Kahit yung mga bisita nila, sila katulong na, may mga katulong pa sila. Sipin mo yan? Mga kaibigan nila, sila po ay nasa kalahating milyon. Pero yung sumunod sa kanila, umabot sila ng 2 milyon. Di ba? 2 milyon. Saan sila ngayon? Picture ng baptism. Hinati ng Diyos yung Red Sea. Sipin mo, Red Sea. Kaya mahirap yung mga pastor punta na Amerika, kulang sa English. Kasi sabi na isang pastor, para mahati daw yung Red Sea, sabi niya, sea, goodbye to. Hati. Ang problema yung nasa kabila na sila, paano pabalikin yun? Kaya kumanta na lang yung pastor, together again. Okay, bumalik nga naman. Nangyari dito, mga kapatid, yung proseso ng kanilang pagtawid doon sa dagat, mga kapatid, yung hati na Red Sea na yan, that is a picture of baptism. 2 milyon yan. Nabautismuhan sila. Pagtingin nila dito, wall na yan. Merong mga isda, tubig yan. Hawakan mo, tubig yan. Dito sa kabila, hawakan mo. Siguro naman may mga taong gano'n, di ba? Kahit siguro kung ikaw nandoon, naglalakad ka, talaga, makita mo yung tubig, Pader, tubig, di ba? Tubig ba talaga to? Ang gusto ko lang malaman, yung sumubok doon, na nandoon yung pating. Kung meron ba kayong tatanungin mo sa langit, meron bang sa 2 milyon na yun, meron bang kinagat doon na ng pating? Yung bang kapilyuhan? Tao tayo di ba? Pambira, isda yan. Kung maliit na pating yun, hinawakan mo na gano'n. Kaya yun ang tanong ko doon sa langit, meron bang naputulan ng kamay doon? Wala sa Bible yun, pero tanungin na lang natin yan. Wild imagination. Siguro, picture po yan, mga kapatid. Di ba, baptism? Dumating tayo sa New Testament. Grace po ito. Ngayon, bakit tayo nabautismuhan? Di ba? Kasi itong, si Ethiopian eunuch dito, tinanong siya ni Philip, verse number 37. And Philip said, if thou believest with all thine heart, kaya ang bautismo, kapatid, tiyakin natin na yung tao ay tumanggap sa Panginoon. Kasi pag hindi tumanggap sa Panginoon yan, ano sabi ni Philip dito? Thou mayest po hindi ka. Kung talagang totoo, yung pagtanggap mo sa Panginoon, babautismuhan ka. And he answered and said, I believe that Jesus is the Son of God. Ang ginawa ng Ethiopian eunuch, he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuchs, and he baptized him. After ng baptism. So, ang lesson natin ngayon, the significance of baptism. So, baptism, mga kapatid, kanina pinag-aralan natin yan, na ang bautismo ay hindi po wisik. Hindi wisik, ha? Ang tawag ng wisik niyan is sprinkling. Hindi po tinuro ng Biblia yan. Hindi rin pouring. Yung bubuhusan ka lang, hindi po pouring yan. Rantiso po yon. Ang itinuro ng Biblia ay baptizo. Ibig sabihin nito, immerse, submerge, or to dip into water. Sa ilalim ka ng tubig, talagang basa ka. That is baptizo.
Okay? Ngayon, kaya sila pumunta doon. Tingnan nyo ha, verse 38. They went down both into the water, both Philip and eunuch, and he baptized them. So, ibig sabihin, dalawa sila doon. Ang tanong na lang natin, ilog kaya yon o kanal? Sipin nyo, nabautismuhan ito, yung mayaman. Hindi siya namimili kung malinis yung tubig. Nakuha nyo ba din? Mayaman siya. Makapangyarihan siya. And yet, lumusob siya din sa tubig. Mayroong mga theologian nagsabi na yung tubig na yon ay marumi. Bakit? Alam nyo naman, di ba? Tabi ng kalsada. Di ba tabi kalsada natin? Mga marurumi. Kailan kaya darating ang mga streams natin, mga ilog natin, parang Japan? Na yung mga isda nandyan lang, hindi kinakain. Dito sa atin, pag nakakita tayo ng butiti, kinakain. Yung isda, ayungin lang, hinuhuli pa. Pati yung walang kamalay-malan, hayos din na makita ng mga mata. Pag nakapigmay, ayan, hinuhuli pa rin. Yung sinarapan, Pag pumunta ka sa palengke, yung mga napakaliit na mga isda, mga dulong. Di ba? Pinong-pino. Na hindi mo mahalata. Makita mo lang yung dalawang mata maitim. Pinaplastik yan, 200. Ang bihira. Ano naman nangyayari sa bansang Pilipinas? Pati ba naman yung ganyan? Pwede pa naman siguro lumaki ang mga yan. Hindi nalalaki? Ayun lang. Kung hindi nalalaki, kaya kinakailangan talaga, Kristiyano ha? Kaya kayo mga baded, maging ilaw kayo. Encouragement ko sa inyo, para kasi ang prayer ko bilang mga isang pamilya tayo rito, tatay nyo ako, maghingi talaga kayo sa Diyos ng katalinuhan. How to get more money from God. How the Lord will bless you. Iba makita ko rito, pagdating ng araw, kompleto. Merong hardware, di ba? Merong nagmamayari ng mall. May nagmamayari ng kapihan, pambihira yan, May nagmamayari ng kainan, eat all you can. May nagmamayari ng ospital. May nagmamayari ng purinarya. Para kumpleto. Nagutom ka, kain ka doon. Nagkasakit ka, doon ka sa ospital ni brother. Magbayad lang kayo. Gusto mo magkape ka doon. Ganun, di ba? Pag namatay ka, may purinarya. At least, dito na. Di ba? Kompleto. May lawyer. Para kung nagkasala kayo, may tagapagtanggol sa inyo. Di ba? Kompleto. So dito mga baded, maligtas mo na bago bautismuhan. So ito po yun, the significance of baptism. Una is following Christ. That's number 1. Following Christ. Tanong ko sa inyo, kayo ba'y sumunod sa Panginoon Kristo? Okay, paano ba sumunod? Tingnan nyo ha. Kanina na-discuss na yung Panginoon nagpabautismo kay John the Baptist. Bakit siya magpabautismo doon? Isipin nyo ba, from Galilee unto Jordan, nilalakad ng Panginoon yan. Napakalayo na lugar yan. Nilakad niya. Isipin nyo, anak siya ng Diyos, at siya rin yung Diyos, at siya nagbigay ng authority kay John, and yet, nagpasakop siya kay John. Bakit? Para maunawaan ng tao what is all about authority. Di ba mga kapatid? Authority. Ano ba ang authority? Yung ilaw, authority yan. Pagka nandun ka sa highway, kalsada, pag may pula, abay, wag kang dumiretso. Yung ilaw na yan, authority yan. Pag lumagpas ka dyan, mayroong manghuhuli sa kabila. Di ba? Authority yan. Pumunta ka doon sa mga mall. Mayroon dong pintuan nakalagay, entrance, exit. Saan ka papasok? Hindi ka po pwedeng papasok sa exit Nakuha niyo ba yun? Magtataka yung driver, gwardiya sa'yo, ano ba nakain mo? Saan ka ba nag-aral ng iyong eskwelahan? Ba't baliktad yung utak mo? Hindi po pwede yan. Napakaliit lang yan, but that sign is authority.
The same. Pupunta ka sa CR, mayroong authority doon. Nakuha niyo, kapatid? Huwag mong sabihin, demokrasya ang bansang ito, pwede akong pumasok sa she. Oh. At yung babae na, pwede papasok sa he. Hindi pwede yan. Kaya ako nga, sa pagmamadali ko, hindi ako nagbabasa ng ano eh. Karatula eh. Talagang pasok ako, babae pala. Sigawan niya mga babae. Sabi ko, nangyari na. Sabi ko, pasensya na kayo ha, talagang wala na eh. Oh. Ang problema, yung Ilidoro, yung nakalapag, gagawin ko rito. Di ba? Hindi yung ano eh, nakataas eh, nakalapag. Kasi ganun ang CR ng Koreana, mga Koreana, nakalapag. Oh. Japan, ganun din. Thailand, ganun din. Dito, tawag sa atin, CR, comfort room. Sa kanila, WC. Kaya hindi mo pwedeng hanapin, saan ang CR dito? What? Hindi ka maintindihan noon. Oh. Kaya bago kayo lumipad ng bansa, alamin nyo muna anong tawag ng CR nila. Oh. Kasi pagka hindi, walang makilala sa iyo. Where is CR? Kahit makikita mo, CR na yun, wala, hindi turo sa iyo. Kaya bago kayo pumunta sa ibang bansa, alamin nyo muna yung mga technicalities, Yan. So, following Christ. Kaya ang Panginoon Kristo, mga baded, parang ganito, hinalimbawa ko na kanina, ha? Kung si Ricardo ay anak ni, ng presidente ng Pilipinas, at itong si JC ay ambasador doon sa, Amerika, sino makapangyarihan sa dalawa? Ha? Yung anak ng presidente o yung, yung ambasador? Ambasador. Anak lang naman yan eh. Nakuha niya mga baded. Pero yung anak, pag pumunta sa loob ng Malacanang, wala na pong tinatawag na abiso. Anak yan eh. Kahit hambalo sa yung pintuan, walang magawa doon ng mga Oh. Diba? At dami pa naman mga gwardiya doon. Sa loob ng Malacanang, ang gagaling pa naman ito, saglit lang ito, babaklasin nila ito eh. Kasi baka may bomba, may baril dito eh. Ang gagaling nila magkalas ng mga Oh. Tapos yung mga gwardiya doon, talagang nakasteady yan. Minsan, kinikilitin namin, hindi talaga eh. Ang ganda naman ang manikin na to, kakausapin namin, Oh. Diba? Sa loob ng Malacanang, pag lumabas na yung presidente, mayroong yan. Habang naghihintay kayo, mayroong nag-announce dyan. Habang naghihintay kayo, tahimik yan. Napakaganda ng music, napapakalma kayo sa pag-uusap. Tapos sinasabihan na kayo, sir, bawal po ang kumuha ng picture, ha? Pagka kumuha ka, automatic yan. Dadamputin ka. Kasi yun yung bilin. Yung kaibigan ko, dinampot eh. Picture ba naman ng cellphone? Sinabihan na nga, wag eh. Pagka wag, Pagkatapos yan, biglang may drum na malakas. Lalabas ka agad yung pintuan. Yung taga-announce. Ladies and gentlemen, please rise. The President of the Republic of the Philippines. Palakpakan na kalit. Ganun ang entrance nila eh. Ibig sabihin, meron mo ng pa, di ba? Conditioning yan. Kaya pagdating din ng Panginoon, kinukondisyon din yan. Di ba? Merong trump muna, trumpita. Kaya pinauna na muna ng Diyos yung pangalang Trump sa Amerika para at least nakondisyon na tayo. Di ba? At hindi naman po pwedeng yan, hindi naman pwedeng iboto na yan. Kasi last Trump na talaga yan. Huling kandidatsyonan niya yan eh. Wala kasing pangalawang re-election sa kanila eh. Pangatlo eh. Pangalawa lang. Kinukondisyon na ng Diyos na ito pag hindi kayo makaintindi ng trumpita, yung aplido, bibigay ko sa inyo. Alam na ng buong mundo yan. Kinukondisyon na ng Panginoon. Nakuha niyo ba mga baded? Kinukondisyon na. Pero yan, pagbaba talaga ng Panginoon, mayroon talaga mag-announce dyan. Yung archangel ang mag-announce dyan. Okay? Archangel. Kaya, maraming mga Kristiyano ngayon, hindi nyo ba alam na mayroong simbahan na divide? Dahil lang doon sa nangyari nung
paghuli kay Duterte. Nagkagulo yung simbahan eh. Kasi isa kay Duterte, isa kay Marcos. Ang bihira. Dito wala tayong pakialam doon. Di natin sila kailangan. Diyos ang kailangan natin dito. Amen, mga kapatid? Wala yan. Papalitan lang yan. Identification. Kaya dito, kininto ko na sa inyo kanina, na pag ito anak ng presidente, pupunta sa Amerika, pupunta siya doon sa embahada, sa ambasador. Okay? Magpailalim siya sa kapangyarihan ng ambasador. Ang Panginoon natin, galing siya sa langit, pumunta po dito siya, pinadala na niya una si John the Baptist. Si John the Baptist ay pinsan din niya. Nakuha niyo mga kapatid? 6 months lang ang tanda ni John the Baptist. Magpinsan niyang mga yan. Pero nagpailalim ang Panginoon Jesucristo sa authority ni John the Baptist. Okay? Yan. Yung hindi naman talaga apelyido ni John yun kasi ang tatay niya, si Zacarias eh. Ang nanay niya, si Elizabeth. Kaya dapat John si Karaya. O, di ba? O kaya John na anak ni Elizabeth. Hindi ganun eh. Tinawag siyang John the Baptist. Bakit? Ano bang meron dyan sa pangalan na yan? That is not a surname. Hindi po yan apelyido. Kagaya ng ginawa ng mga Tagalog version. Yung mga Tagalog version, pag binasa mo, si Juan ang Bautista. Kita mo yan? Lahat naman tayo dito nakapag-aral tayo ng English eh. Kailan ba yung letter P, pag tinagalog mo, nagiging U? Walang ganun eh. Kahit pag-aralan mo yung onlapi, gitlapi, hulapi, wala hong ganun. Meron lang tayong tinatawag na Y, change Y to I and add AS. That is, ano yan eh. Nakuha niyo mga baded? Doon siguro sa Pilipino, yung onlapi, gitlapi, hulapi. Halimbawa, dugo. Ay, pagkain mo, di ba? Dugo, yung root word. So, ano ba? Pagka unlapi, meron ka. Pagka gitlapi, meron, di ba? Pero yung pinaka-essence ng root word nandoon. Pero yung letter P, pagdating mo doon sa Tagalog, ay gagawin mong U, wala akong rule na ganun. Kaya yung Baptist, pag tinagalog mo yan, hindi Bautista. Nakuha niyo ba din? Baptista. Kaya pag simple lang naman John, tagalogin mo John, di Juan. Kaya mula ngayon, Juan na tawag niya dyan. Kay John, Juan. Di ba? Kay Joshua, kay John, Juan din to. Chester. Kaya ayaw niya siyang tawagin ni Johnny. Gusto niya Chester Eskwelahan niya, Chester siya Kaya pag tinawag ko, nandiyan ba si Johnny? Sino pong Johnny? Ang bihira. Ayaw niya tawagin siya kasi ako lang tumatawag sa kanya na Johnny. Saan ba tayo? John, Juan. D. Anong Tagalog ng D? Ang Baptist. John D. Baptist. Pag tinagalog mo yan, Juan ang Baptista. Hindi Bautista. Ginawang apelyido Ang titulo, kailanman hindi apelyido. Kaya maliho yan. Pero alam niyo ba mga batid, ang original translation ng Matthew chapter 28 verse 19 to 20, alam niyo ba? Go ye therefore and teach all nations. Ang original po niyan, go ye therefore and make them Baptist. Kaso lang si King James, noong 1611, kumuha siya ng mga translator, mayroong Katoliko, may Presbyterian, may ganito, may Church of England, Kaya yung 40 na yan, na mag-summon sila, sabi ng mga Presbyterian, hindi po pwede na make them Baptist. Ay, hindi pwede sabi ng Katoliko, hindi po pwede yan. Make them Baptist. Paano naman kami mga Katoliko? Ito, maganda. Baptizing them in the name of the Father and of the Son. Pero hindi yan ang original, Ang original talaga na pagkasulat yan, make them Baptist. Utos ng Diyos yan. Na lahat ng tao magawang Baptist. Sipin nyo yan. Kaso lang, nandito tayo ngayon, marami. Siyempre, iba't ibang lahi
Kaya yung iba, gumawa na ng sarili ng Bible, o merong Quran. Yung India, gumawa ng Tripitaka. Yung Buddhist, gumawa din ng kanila. Ang dami ng ang dami ng secret book sa buong mundo. Kasi nga, hindi nila paniwalaan yung Biblia. Pero mga kapatid, whether we like it or not, Biblia pa rin ang pinaka-the best selling binabasa ng tao sa buong mundo. Biblia pa rin. Okay? Kung titingnan nyo ang mga hula ng Biblia, ito pa rin ang sinusundan ng mga tao. Okay, so following Christ. So ang Panginoon sa Kristo, sumunod siya sa tubig ng bautismo. Bakit? Para may pakita sa mga mananampalataya, sa mga tao, na tayo po ay maaring sumunod kagaya ng pagsunod ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Yun po yan. Pangalawa, mga kapatid, significance of baptism, an act of obedience on your part. Sa part ko po, tayo po ay maging masunurin. Kaya minsan, ano bang gusto nyo sa mga anak ninyo? Suwail ba o masunurin? So kayo mismo nagsasabi, gusto nyo sa mga anak nyo ay masunurin ng mga anak. Ganun din pang gusto ng Panginoon na bawat isa atin ay maging masunurin na anak ng Diyos. Sino ba namang gusto na yung anak mo, i-train mo para lumaban sa'yo? Nobody will do that. Kaya meron tayong Biblia, mga kapatid, in order for us to follow. Diba? Sundin natin ito. Tayo mga Pilipino, kaya tayo maging Pilipino kasi sinusunod natin ang ating konstitusyon. Diba? Konstitusyon. Batas ng lupa yan. Pero ang konstitusyon ng Pilipinas, dalhin mo sa Amerika, wala pong kwenta yan. Pero yung Biblia, kaya tinawag ito, law of God. Ang konstitusyon ay law of the land. Bawat bansa yan, meron silang law of the land. May kanya-kanya silang konstitusyon. Pero ito ay yung konstitusyon ng Panginoon, law of God. Ibig sabihin, yung konstitusyon natin, papatungan yan. Lahat ng konstitusyon ng buong mundo, papatungan yan. Ibig sabihin, there is an absolute rule of law, the Word of God. Okay? So, act on your part as obedience. So, susunod tayo sa bautismo kasi nga po, yun ang unang hakbang sa pagsunod sa Panginoon. Halimbawa lang ito, meron tayong dito, stairs. Para makarating ka dito, o kaya doon, humakbang ka muna dyan. Kung gusto mo, tumalon ka doon Babayaran ko na 100, kung meron. Kaya mo? Mula rito hanggang doon? Kahit jumper ka, hindi ka abot mula rito Kahit bayaran ako na 1,000, ayoko. Diba? So, ibig sabihin, unang step mo para makarating ka dyan, humakbang ka muna. Walang nagkuliyo na pagdating mo ng nursery, next year, grade 1 ka na. Sunod na taon, grade 6 ka na. Walang ganun ho. Kahit gaano mo katalino, yung utak mo, nasa grade 1 ka, ay utak mo na, ay pangkulihiyo, mag-grade 2 ka pa rin. Walang ganun. Kahit yung mga estudyanteng napakatalino, hindi po yun. May kaibigan ako, yung kaklase ko, nung ako'y nasa elementary, sobrang talino Sobrang talino. Ang galing niya sa mathematics. Kami nag 1 plus 1 pa lang, sa kanya algebra na. Grabe itong taon to. Meron palang ganun. Hindi pa namin sumagi sa isip, ano ba yung algebra na yan? Ang alam na hirap nga kami mag-plus Tapos sunod na mga buwan, dagdagan ka pa ng minus. Nagdagdag na minusan mo pa. Pagkatapos matuto na kami doon, abay hinati pa. Diba? I-divide mo. Nagkagulo na yung utak mo, di ba? Grade 1 ka Pagkatapos natuto ka na magdagdag, magbawas, at saka hati-hatiin mo, abay dadagdagan mo naman, i-multiply mo. Isang taon na yun, torture na yung bata. Ganun pa lang. Anyat, pinapaaral natin yan. Mag-nursery ka, ano bang gusto malaman ng bata dyan? Mag-count lang ng 1 to 10. Mag-identify ng colors. Mag-identify ng shapes. Anyat, masaya kaya ng daan na magulang na nagawa ng anak nilan, babayaran mo ng 150,000 naman a year. Diba? Mas mahal yung yung nursery kende prep, diba? 2 oras lang yan. Maglaro-laro doon. At sabihin ng teacher, ang galing talaga ng anak mo. Ito, nakadrawing na siya, rectangle. Parang triangle lang naman ang itsura, diba?
Ang galing talaga niya. Ito naman, galing talaga. Bihira. Oh. Nakuha niyo ba yung mga kapatid? Iba yung kilig noong ang anak mo maliit pa. Yung anak ko kasi, Charles, magreklamo eh. Bira, sabi ng anak ko eh, wala man lang congratulations sa inyo, nanay, tatay. Di ba? Pag nag-push siya, ganun ba? Tingnan natin, oh. Sipin mo yan, oh. Iba yung bata eh, di ba? Pagka nag-high school na yan, nag-kolehiyo na yan, kasi alam mo nang kaya na nila. Nakuha niyo ba, kapatid? Oh. Kasi nagiging teacher din ako ng mga bata eh. Yun lang naman, turuan mo lang sila ng ABCD, di ba? Numbers, magka-count lang, yun lang. Oh. Isipin mo, pagka nursery yan, isang linggo, puro lines lang yan. Straight line, vertical line, di ba? Horizontal line, vertical line, slanted line. Puro lang yan, isang linggo yan. Oh. At least in 1 year, tapos yung ABC na yan. And yet we pay. Di ba? Mahal. Magkano doon sa inyo, Grace? Magkano doon? 250? 250,000 doon sa kanila. O, doon kayo magpa-nursery. 25,000 naman. Sipin mo yan. Pero yung mga mayayaman, tuwang-tuwa yan, 2 oras yan. O. Diba? Dito nga, may nag-aaral dyan eh. Nursery lang, pero hinahatid ng helicopter. Grabe. Nursery, hinahatid ng helicopter. May mga gwardiya pa, may yaya pa. Sabi ko, ganun pala. O, di ba? Sabi ko, magkano ba tuition dyan? Mura lang po, pastor. 450. Meron palang tuition na ganun. Tapos yung iba, nagreklamo pag maningil yung principal ng 10 piso. Idinimanda na. Diba? So, masakit ng ulo dyan yung system yun. O, marami natin mga teacher dito, di ba? Halos dito, puro mga teacher, eh. O, blima kayo, eh. O, si princess pala, teacher dito. O. So, yun po yan, mga kapatid, obedience po dyan. O, di ba? Act of obedience. So, sabi po sa Matthew chapter 28, verse 19 and 20, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. So, we are baptized because we obey. Ako, isang bisis lang ako nabautismuhan. Sino dito nabautismuhan 2 bisis na? Ikaw ba? 2 bisis? May balak ang pangatlo? Wala na. Yung mga anak ko pala, hindi pa nabautismuhan tong 2 eh. Si Charles yata, 3 bisis na. 3 bisis sa Charles? Nabautismuhan? Hindi niya matandaan eh. Oh. Yung iba, 7 bisis na bautismuhan. Kasi hindi pa alam eh. Oh. Ngayon, meron tayong baptism sa kampo natin, sa Holy Week, may baptism. Kaya yun po yan. Ngayon, pangatlo, mga kapatid, na significance ng bautismo, not only an act of our obedience, but a public declaration and identification of your faith. Romans chapter 6. At dito tayo magtatapos. Romans 6. Romans 6. Know ye not, verse number 3, that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death. Therefore we are buried with him with baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead, by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life. O, ito po yan, kapatid. We are buried with him by baptism into death. Declaration. We declare to the world, na ako po, ang bautismo ay symbolikal po yan, simbolo. Tubig ang ginamit. Gusto niyo ba yung hindi simbolo? Magbabautismo ang hindi simbolo? Maghuhukay tayo dyan ng 6 feet below the ground. Tapos ipahiga ka namin doon sa kabaong, tatabunan ka namin, tapos hukayin ka na namin. Ang tanong, meron kayo mabuhay doon? Wala eh. Kasi sabi nung isa, Pastor, gusto ko realistic eh. Ay, di maghukay tayo. Di ba? O, payag ka ba doon? At ihiga ka doon sa kabaong? O, wag na lang kabaong. Tatalian ka namin ni Adrian ng napkin. Di ba? Babalutin ka ng napkin. So, wala pong ganun, mga kapatid. Ang bautismo, kaya tubig ang ginamit natin dyan, symbolism po yan. Simbolo.
na ito po yan, ilulublob ka, that is a symbol that you are dead. Di ba? You are buried. At, kagaya ng Panginoon sa Kristo, after 3 days na buhay muli, aahon ka. In order for you to walk in the newness of life. Ibig sabihin nito, yung dati mong pagkatao ay patay ka na, ilibing mo na yung dating ikaw. Yun po yan, mga kapatid. Yung dating pagkatao mo ay ilibing mo na. O, tingnan nyo. Verse number 8. Now, if we be dead with Christ, namatay tayo ng Kristo, we believe that we shall also live with Him. With Him. Kaya meron pang isa dyan na na yung ating old man. O, hindi ko makita. Okay? So ito mga kapatid ha. So death, burial, and resurrection. Sa pag-ahon mo, ikaw na yung bagong tao. Kaya yung sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become. Di ba? Become new. So yung dating pagkatao mo na nagmumura, palaaway, nailibing na yan. Anyat maraming Kristiyano, nailibing na, hinukay pa rin. Di ba? Oh. Kaya maraming mga nagsasabi, Pastor, mula nung naging baptist yung kuya namin, lumala eh. Anong ibig sabihin? Hindi na mamansin. Pero simba ng simba naman. Bible ng Bible naman. Laging dahilan nasa church. Hindi niyo ba alam? May mga young people, ginagawang dahilan ng church. Ginagawang alam. Alibay. Punta sa akin yung mga nanay. Sabagay, binata pa ako ng Spaite. Sabi ng mga nanay, Pastor, araw-araw ba may simba sa inyo? O bakit ho? Yung mga anak namin, lagi na sa simbahan eh. Sabi ko sa kanila, pasensya na kayo, gwapo kasi ang pastor eh. Mga dalaga eh. Oh. Masaklap doon natutulog simbahan. Doon din ako nakatulog. Sabi ko, delikado ako rito ah. Oh. Tapos pag nag-visitation ako, ang pakilala sa akin, ayan si Bong, boyfriend ko yan eh. Pamambira, dami kong girlfriend eh. Sabi ko, delikado pala ang pastor pagka binata, no? Daming girlfriend. Hindi ko alam, may mga girlfriend na pala ako eh. Oh, sipin mo yun. Nag-pray ako, Panginoon, tanggalin mo yung mga dalaga simbahan. Palitan mo na matatanda. Ayun. Matanda ang pinalit. Si Nanay Anghiling, si Nanay Adiling, si Manay Elsa, si Nanay Tinding. Meron pang basta 6 sila ng mga nanay. Ay, mga patay na eh. Nanay Purita, mga patay na eh. Ang natira na lang, si Nanay Anghiling, at saka si Nanay Adiling, at saka si Nanay, Elsa. Nanay Purita, patay na eh. 2 years ago eh. Sipin mo yan. Sa 7 sila, 2 na lang ang buhay. Sa asar ko eh, sabi ko, ayoko na yung mga dalaga. Tanggalin nyo yan, Panginoon. Palitan nyo na matatanda. Pinalit na matatanda. Ang ganda pala, pag matanda, pag nagsimba, may dalang kamote, di ba? May dalang gulay. Ang sarap pala pag rumaga nito eh. Kasi nanay-nanay mo eh. Oh, Pastor, kumain ka na ba? Wala pa po. May dala ko dyan saging. Bumbira eh. Kaya si Nanay Tinding, linggo-linggo nagdadala yun ng skabitsi. Skabitsi, linggo-linggo. Sipin mo yan. Pag nabalitaan na punta ako ng Paite, nung buhay pa, may skabitsi ako lagi. At saka salad, na yung atsara. Lagi niya dadala yan. Sa linggo-linggo, dadala simbahan. Tapos para malaman niya kung nakakain na yung pastor niya. Sipin mo yan. Oh. Baka sabihin niyo, pastor, nagpaparinig ah. Oo, nagpaparinig. Pininto ko lang. Na may mga taong nagmamahal, di ba? Yun. So dito mga kapatid, ang sabi dyan, verse number 4, therefore we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even
So we should walk in the newness of life. So ikaw na yung bago. Di ba? Na pagkatao. Yun po yan, mga kapatid. That is baptism. Ngayon, proper mode of baptism. Immersion. Lubog ka. Okay. Proper custodian or authority. The church. Huwag kayong magbautismo. Maliban lang halimbawa, si JR pupunta ng Israel. Sila dalawa ni Angelica. Punta sila doon. Gusto nila doon ma-experience yung bautismuhan sa Jordan River. Ano lang naman yun? Picture lang naman yun. Kasi ang dami ko mga pastor. Kung ako nga, mapunta ko doon, magbabautismo din ako doon eh. O halimbawa, magkasama kami ni Brother Ramel. Brother Ramel, bautismuhan mo ako, picture lang, di ba? Ibang, makita mo lang na doon yung lugar na binautismuhan ng Panginoon Kristo, anyat maraming tao pupunta doon, ang dumi, kasing dumi ng ilog Pasig eh. Nakuha niyo ba yun? Yung kaibigan mo, Pastor, Pantuay, Pastor Bong, nagpabautismo ako doon, yun. Talagang, kaiba pala yung damdamin, parang, magbabalik ka doon sa ang Panginoong Kristo, parang nalala ko tuloy, nabukas yung langit eh. O, di ba? Bakit? Kasi ang dilim ng tubig eh. Kaya pag maputik yun eh. Ang dumi niyan eh. Isipin nyo na lang yung ilog Pasig, di ba? Yung Pasig, o ganyan ka, tapos mababautismo ka doon. 2,000 years ago, malinis yun. Pero ngayon, hindi na ho. Ginawa ng gobyerno ngayon, kasi dami nga nagpabautismo, clean up yan, nililinis nila. Kasi doon kumikita eh, mga Amerikano nagpabautismo, mga Japanese pupunta doon, mga Korean pupunta doon, para lang manumbalik yun, di ba? Yun po yan mga kapatid, okay? So, yun po yung tawag doon, identification mo. You identify. Pinag-declare mo sa buong mundo that you are a child of God. Ito yun ha. Halimbawa lang, ito. 20 years from now, sabihin natin 30 years from now, I am 85. 30 years from now. Kay darang ko na si Pader, 30 years from now. Si Pader hindi na makapag-mall eh. Di ba? Hindi na pwede niya mag-mall yan eh. Halimbawa lang, after 30 years, yayain ako ng anak ko, bunso ko. Nandoon kami sa mall, ganon-ganon na sa buong Alcala. Di ba? Ganon-ganon. Pinilit eh. Or worse to that, nahatak-hatak na di ba? Ang tawag doon? Wheelchair. Minol ka. Hindi na ma-enjoy yan eh. Kahit si Pader, imumul ko ngayon yan. Ayaw na niya. Sa bahay nga, ayaw niya tumira sa bahay. Sinubukan ko patirin sa bahay yan, ayaw niya. Kasi yung bahay namin, may bahay nga kami, walang tao. Pagka umaga, layasan na yung mga tao. Kaya chinichik ako ni Mrs. Kasi, mas gusto ko rin yung may mga tao. Pag sa bahay ako, walang tao eh. Isipan din, nandoon. Sabi niya, ayoko dito sa ibong. Mamatay ako dito. Isipin mo, puro lang, mula umaga hanggang gabi, puro television. Mamatay ka nga. So ito po yan mga kapatid. Halimbawa lang, gawa na kami ni, iwasal ako ni Joshua, 30 years from now, good ako. Sasabihin ng mga kaibigan niya, ay paring Joshua, sino yung kasama mo? Ay, ito yung dati kong driver eh. Ito yung dati kong hardinero eh. Natutulong ito dati. Sa palagay niya, matuwa ko. Ba? Kahit siguro, good ako noon eh. Hindi man ako makapagsalita, tiisin ko na lang. Pero pagdating sa bahay, baka matutunan ko pa yung mga moves ni Jackie Chan. Ha? Siyempre tatay ka. Hindi ka pinakilala ng matino, di ba? Doon sa mall kasi matanda ka na, wala kang lakas. Kahit magsalita ka, walang halaga doon. Your voice is no longer heard. Your strength is no longer because it's diminishing. Wala ka na. Out of ka na eh. Pero pagdating mo sa bahay, you have still the authority. Yan po yung sinabi ng Matthew chapter 10 as we close. Di ba? Yun. Matthew chapter 10, verse number
10. Ang siyang, verse number 32, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. And whosoever shall deny me before men, him also will I deny before my Father which is in heaven. Kaya kung ipakilala mo yan, public confession mo yan eh. Diba? Publicly. Then, John 14, verse number 15. John 14, verse number 15. Ready, read. If you love me, keep my commandments. Mahal natin ng Diyos, utos niya yan eh. Utos mo. Tumayo po tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you po sa mga paalala po ninyo. Na kami na mga anak po ninyo ay hari nawa, alam namin na kami po ay susunod sa tubig ng bautismo. Hindi po ito ritual, hindi po ito seremonya, ito po ay simbolo, na kayo po ay namatay, nailibing, nabuhay naman muli. Kaya kami ay nagpa-identify sa inyo, identification of the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. It is our first step to obedience. It is also our identity as a follower of our Lord Jesus Christ. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata, mga kapatid, by the way, as we end, ang kaligtasan po, hindi po kailangan ng bautismo. Salvation is not prerequisite. Hindi na kailangan. Ang kaligtasan, hindi kailangan ng bautismo. At ang bautismo, hindi rin kailangan para maligtas. It's not that. Pagtanggap sa Panginoon, ang kailangan. Kailan naman tayo bilang mga anak ay sumunod, at hindi po yan paghugas, yan ay paglibing ng dati nating pagkatao. And yet, we are going to ask a question right now. Kung yung dating pagkatao natin ay nalibing na, bakit ang ugali mo, ugali ko, ganyan pa rin? Di ba dapat ay kasama na doon? So, tanungin natin, sarili natin. If God has something for you today and God's speaking to you right now, you can come forward, kneel down. May problema ka, may panalangin ka, may prayer request ka. Di ba? You went down. May problema, di ba? Sabihin mo sa Diyos. Sige po, mga kapatid. Thank you for your reminders, O Father, about doctrinal issues of baptism. We are reminded once again na kami, ng mga anak po ninyo, ay sumunod sa tubig ng bautismo. I pray the Father, as we part ways, pagpalain niyo po mga anak po ninyo, ingatan niyo po sila, ilis kapaman na disgrasya, makita niyo ang bautismo sa amin, tapat at patuloy na naglilingkod sa inyo. Mapatid po namin ang hina, palakasin, may karamdaman, pagalingin, mga nasipag-aaral, bigyan ng katalinuhan, mga nasipagnegosyo, bless them, O Father. Lahat na ito, aking dadalangin, pinapasalamatan sa madami sa plano ni Cristo, sabi niyo sa kabaligtas. Amen. Okay. Tawagin natin si kapatid na Jay.